Salamat po ng marami sa iyo. Narito na po kaming mga anak mo. Kami na nagdaan sa matitinding pagsubok at hilahil sa mundo ito. Gayon pa man, damang-dawa namin ang awa mo sa amin. Narating namin ang sandaling ito. Taglay pa namin ang pahiramong buhay at lakas. Higit sa lahat, namamalagi kami sa pagtitiwala mo para patuloy ka naming paglingkuran. Sundin namin ang napakabanal mo pong kalooban. Ama naming Diyos, wala kaming may gaganti sa mga kabutihan mo. Kundi kami patuloy na maglingkod, pumuri sa iyong pangalan. Ama, pinupuri ka namin. Sinasamba namin ang napakabanal mo pong pangalan. Patuloy mo pong paging damhati ng bawat isa sa banal mong harapan. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Linisin mo kami sa lahat ng aming karumihan. At basbasan mo pa po kami para lalong maging matapat. Lalo kami pagharian ng banal na takot sa iyo. Para anuman po ang dumating pang mga pagsubok sa amin. Nakatalaga kami iyong mga anak. Susundin namin ang banal mong kalooban. Itatanggi namin ang aming mga sarili. Mabuhay kaming may buong kabanalan para maluwalhati namin ang iyong pangalan. Alam mo ang layunin ng aming mga paglapit na ito. Lalo na po ng aming mga pagsamba. Lagi namin marinig ang iyong mga tagubilin. Bawat gagawin namin nakaugnay sa iyo. Ikaw din po ang magtuturo sa bawat isa sa amin. Kaya naman maawa kang ihanda kaming iyong mga anak. Matanggap naming maliwanag at may kapangyarihan ng iyong mga salita. Ang lingkod mong kakasangkapanin, babasbasan mo. Ipagkaloob ang kailangan niyang kapangyarihan at kalaman para may saisi sa aming maliwanag ang iyong mga salita. Ito po ang umakay sa amin tungo sa kasakdalan ng mga paglilingkod sa iyo. Sa pagsambang ito'y nagugunita namin, O Ama, ang pumanaw naming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Hiranyo Manalo. Sila po ang ginamit mong kasangkapan para makaabot sa kanyang kaninningan at kalalhatian ng iyong iglesia. Ama, nasasaktan kami pagkat nadungisan ang iyong iglesia sa panahong ito. Wala pong magawa ang iyong mga anak. Salamat na lamang nagbukod ka para may mamalaging bahagi ng iyong iglesia na tumutupad sa iyong mga salita. Lagi naming nagugunit ang tagubilin nila. Kung namamaya pa naman po yung tagapamahala, narito kami lagi naming ibinubuhay ang mga salitang tinanggap namin buhat sa kanila. Ang Panginoong Hesus, salamat ng marami. Namamalagi ka sa piling ng iyong mga lingkod. Natutupad sa amin na pagka natitipon kami sa iyong pangalan, sa gitna ka po ng iyong mga hilir. Salamat po, ibasbas mo ang katangiang kailangan namin para mamalagi kaming nagtatapat sa ating Ama. Ama, muli kaming lumalapit sa iyo. Binasbasan mo na po ang bawat isa sa amin. Kapiling ka po namin sa bawat yugto ng aming mga pagsamba. Buong galang po namin hinihiling ito sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo, dakila po naming tagapagligtas. Amen. Lubhang nakatatawag po ng pansin na may mga taong naliligaw hindi lamang ng landas, kundi naliligaw maging pagdating sa mga aral ng Diyos na dapat po nilang paniwalaan, sampalatayanan, at ibuhay. Nakatatawag din ng pansin na may mga lingkod ng Diyos na nalilibang
at hindi na pagtutuunan ng pansin. Ang tunay na dahilan ng pagkatawag sa kanila ng Diyos sa loob ng iglesia upang manindigan sa aral ng Diyos at maligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Ang ilan marahil bunga ng pagsisikap sa mga bagay ukol sa mundong ito ay hindi napagtuunan ng pansin ang ukol sa kanilang kahalalan. Ang ilan naman sa kagustuhang pagbigyan yung kanilang sarili na mailagay sa isang posisyon na tila nangunguna sa lahat ng mga tao ng Diyos ay nahulog sa mga bagay na hindi na dapat kahulugan. Ang lalong masaklap, nahulog ang ilan sa tinatawag na doctrinal adventurism o mga pagtuturo ng mga aral na hindi ayon sa aral ng Diyos, na itinuro ng sugo at tinindigan at pinamalaging ipinatuturo maging ng panahon ng kapatid na Eranio Manalo. Sa napakabanal na layunin ng mga tunay na ministro na ang mga lingkod ng Diyos ay maingatan, hindi mapahamak, hindi maligaw, at ang mga taong nasa labas pa ng tunay na paglilingkod ay maging kasama sa tunay na adhikain, sundin ang lahat ng kalooban ng Diyos at mapabilang sa tunay na iglesia. Kaya minarapat na ituro ang leksyon na inihanay pa ng kapatid na Eranio G. Manalo nung siya ay nabubuhay pa, na may paksang dapat nating matiyak na hindi tayo mapapahamak sa araw ng paghuhukom. Sa halip ay dapat makatiyak ng kaligtasan. Ito ang dapat pagtuunan ng pansin. Ano katunayan? Ano ang hindi dapat payagang mangyari ng mga lingkod ng Diyos ayon sa Biblia? Dito po sa Hebreo, Gs 31, ay ganito ang nakasulat sa banal na kasulatan. Kung ang isa ay mawala sa mga kamay ng buhay na Diyos, ito ay kakilakilabot na bagay. Ano ang hindi dapat payagang mangyari ng mga lingkod ng Diyos ayon sa Biblia? Yung siya ay mawala sa mga kamay ng buhay na Diyos. Bakit napakasama na ang sino mang tao ng Diyos ay mawala sa kamay ng Diyos o hindi na siya manatiling hawak ng Diyos? Sapagkat ang sabi ng Biblia, ito ay kakilakilabot na bagay. Bakit kakilakilabot ang mawala sa mga kamay ng Diyos o hindi manatiling hawak ng Diyos? Ganito nakasulat sa Sefanias 1:14, 15 at 18. Malapit na ang dakilang araw ng Panginoon. Malapit at mabilis na dumarating. Naririnig na ang mga ingay ng araw ng Panginoon. Buong hapis nasisigaw ang matapang. Araw ng galit ang araw na iyon. Araw ng kapigatian at hapis. Araw ng kapanglawan at pagkagunaw, araw ng karimlan at dilim, araw ng mga alapaap at mga daging, walang pilak o gintong makaliligtas sa kanila sa araw ng galit ng Panginoon, at sa apoy ng kanyang paninibugo ay matutupok ang sangkalupaan, sapagkat gagawa siya ng isang nakapangingilabot na pamumuksa sa lahat ng mamamayan sa lupa. Bakit kakilakilabot ang mawala sa mga kamay ng Diyos o hindi manatiling hawak ng Diyos? Sapagkat yung hindi mananatiling hawak ng Diyos o nawala sa mga kamay ng Diyos, mapapahamak na sa araw ng paghuhukom. Paano inilarawan ng banal na kasulatan ang kaganapan at mga pangyayari sa araw ng paghuhukom?
Ang sabi ng Biblia, buong hapis na sisigaw ang matapang. Ipapapansin po namin yun. Matapang na yan ha, pero buong hapis na sisigaw pa. Sa ibang salin, buong lakas na iiyak yung matapang. Matapang na yan. Kaya kung yung matapang buong hapis na sisigaw o buong lakas na iiyak, lalo yung hindi matapang o nagkukunwari lang na matapang. Hindi po ba? Ano pa? Araw-anya yan ng galit ng Panginoon. Araw yan ng kapigatian at hapis, kapanglawan, pagkagunaw, karimlan, at dilim. Isang nakapangingilabot na pamumuksa sa lahat ng mamamayan sa lupa. Kaya tama ang sinasabi ng kapatid na Eranio Manalo sa paksa pa lang ng leksyon. Ito yung dapat na matiyak ng bawat isa. Maligtas siya at hindi siya mapahamak. Bakit po? Kapag ka napahamak, napansin ba natin kung gaano ang kasawian? Napansin po ba natin kung gaano yung kalagim-lagim na aabutin ng mga mapapahamak? Isip-isipin na lang po, panandalian ito ng lahat ng nakikinig. Yun lang halimbawa ikaw nandun sa kalagayan na lulubog, lulutang ka sa dagat-dagatang apoy na lahat ng hapdi at sakit ay nararamdaman mo. Tapos pagtanaw mo sa isang dako, nakikita mo yung asawa mo, yung anak mo, yung mga mahal mo sa buhay na napahamak din. O sige, anong pakiramdam magkakaroon? Kaya ang description ng Biblia, kahit yung matapang sisigaw ng malakas, luluha at iiyak ng malakas. Buong hapis na sisigaw. Sapagkat nandun sa kalagayang napakasakit na ng dinaramdam o nararamdaman, napakasakit pa sa kanyang isipan at kalooban yung kanyang nakikita. Kaya dapat matiyak na hindi mapapahamak. Maaaring sabihin ng ilan, matagal pa naman yan eh. Noon pa po namin narinig yan, pag-uukom na yan. Hanggang hindi pa nangyayari. O eto ang tanong, kung hindi pa ba nangyayari? Ibig sabihin, hindi na nga mangyayari. Yun ang unang tanong. Ikalawa, kung hindi pa ba nangyayari? Ibig bang sabihin, tiyak mo na matagal pa? At ikatlong tanong, ano sabi ng Biblia? Ang Biblia mismo, ang Panginoong Kristo mismo, magtatagal pa ba ang araw ng paghukom? Pakinggan po natin sa Lucas 21, 31, 11, 25 at 27. Gayon din kayo, kapag nakita ninyo ang mga bagay na ito na nangyari na, alam ninyong ang paghahari ng Diyos ay malapit na. Magkakaroon din ng malalakas na lindol sa iba't ibang dako. Magkakaroon ng tagutom at salot. Magkakaroon ng mga nakakatakot na mga pangyayari at dakilang mga tanda mula sa langit. Magkakaroon ng mga tanda sa araw at sa buwan at sa mga bituin. Sa ibabaw ng lupa ay magkakaroon ng kabalisahan ng mga bansa na may pagkalito. Magkakaroon ng malakas na ugong ng daluyong at ng dagat. Panghihinain ng loob ang mga lalaki dahil sa takot at sa paghihintay roon sa darating sa daigdig, sapagkat ang kapangyarihan ng mga langit ay mayayanig. Pagkatapos, makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa ulap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Ano ang sinasabi ng Panginoong Kristo mismo? Pagka nakita ninyo yung mga bagay na ito na nangyari na, malapit na ang paghahari ng Diyos. Ano-ano raw po yun? Inisa-isa. Malalakas na lindol sa iba't ibang dako, taggutom at salot, mga nakakatakot na pangyayari, mga tanda sa langit, mga tanda sa araw, sa buwan, magkakaroon ng kabalisahan ng mga bansa na may pagkalito, malakas na ugong na daluyong ng mga dagat, pagkalito sa mga bansa, o yun yung tinatawag na social unrest. Ang tanong, di ba nangyari ito?
nangyayari na ito. Matagal nang nangyayari ito. Pag nangyayari anya ito o nangyari na, ang kasunod, sabi ng Panginoong Kristo, makikita na ang anak ng tao na dumarating sa ulap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Ano po yan? Yan ang araw ng paghuhukom. Kaya kung ilalarawan o sasabihin sa isang pangungusap, ang araw ng paghuhukom, anytime darating yan. Anytime. Maaaring ngayon, maya, bukas, makalawa, sa isang taon, maaari rin, ulitin namin, ngayon, dumating. Tanong, pag dumating ngayon, nakatitiyak na po ba ng kaligtasan ang lahat? Kaya hindi may iwasang di natin sukatin sa pamamagitan ng panukat ng Biblia at hindi ng kung sino mang tao. Sino yung mapaparusahan at sino yung maliligtas? Sino yung tiyak na parurusahan ng kakilakilabot na parusa sa araw ng paghuhukom? Pakinggan po natin sa Hebreo, sa 10:31 at 29. Kakilakilabot ang mawala sa kamay ng Diyos na buhay. Di lalo ng kakilakilabot ang parusa ang nakalaan sa taong yumurak sa anak ng Diyos at nagpawalang halaga sa dugo ng kasunduan na nagpabanal sa kanya at umalipusta sa mapagpalang espiritu. Sino yung tiyak na parurusahan? Ang sabi yung mawala sa kamay ng Diyos. Nawala siya. Nahiwalay siya sa Diyos eh. Kaya tiyak mapaparusahan. Tiyak mapaparusahan. Eh ano po ba ang isa sa mga kasalanang ikahihiwalay sa ating Panginoon Diyos? Ikawawala sa kamay ng Diyos. Pakinggan po natin sa 25 ng Hebreo. May ilan sa kanila na nawala na sa kanilang kinaugaliang magkatipon para sumamba. Subalit hindi natin marapat gawin yun. Dapat ay lagi nating pinasisigla ang bawat isa, lalo na't nalalaman natin na ang araw ng pagdating ng Panginoon ay papalapit ng papalapit. Ano po ang isa sa mga kasalanan? Ikahihiwalay sa ating Panginoon Diyos? Ikawawala sa pagiging hawak ng Diyos? Yung pabayaan ang pagsamba. Lilinawin po mga kapatid, magkaiba yung dumalo lang kaysa doon sa sumamba. Ano ang pagkakaiba? Sabi nga ng kabiling nung nabubuhay pa, hindi lahat ng dumalo sumamba. Pero lahat ng sumamba, tiyak dumalo. Bakit? Sapagkat kung dumalo nga, hindi naman nakinig na mabuti. Hindi inialay ang Diyos bilang handog na buhay na sarili upang purihin at dakilain ng Diyos, hindi sumamba yun. Dumalo lang yun. Di po ba? Ano po ba yung sumamba? Yung sumamba, ang kanyang nais, ihandog ang kanyang sarili sa Panginoong Diyos upang maluwalhati ang Diyos. Yun yung nakikinig na mabuti sa mga aral, yun yung ang buong-buong atensyon niya nakatuon sa pagsamba at pagbibigay kasiyahan at kaluguran sa Diyos, lalo na nga't nandun siya sa banal na pagtitipon sa pagsamba sa Diyos. Hindi kaya dumalo ay sapagkat nahila lang. Nahila, kaya wala sa loob yung pagdalo eh. Hindi lang po yun. Sa panahon ng pakikinig, inaantok siya. Tapos kino-contest niya sa isipan yung napapakinggan niya. Sa halip na unawain niya yung mga aral na binabasa naman ng ministro sa Biblia, ang isipan niya i-contest o hanapan niya ng maibubutas o maipipintas doon sa ministro ng turo sa panahon ng pagsamba. Masyado siyang naiinip. Hindi po sumamba yun, dumalo lang pagka ganun.
Ang sumasamba talaga sa Diyos, ang gusto niyang bigyan ng kasiyahan ang Diyos. Kaya nakatalaga siya. Nakatalaga siya. Mula sa kanyang pisikal na kaanyuan, kahit hindi pa siya nakikita, nakagayak siya na maging maayos ang kanyang kasuotan. Hanggang sa kanyang isipan, sa kanyang damdamin, nakakondisyon siya, angkop sa kabanalan ng pagsamba. Yun ang dapat makita sa lahat. Tunay na nagsasagawa ng tunay na pagsamba. Pag hindi po ito ginawa, nanganganib na mahiwalay at mawala sa kamay ng Diyos. Ano katunayan? Gaano kabigat na kasalanan ang sadyaing pabayaan yung tunay na pagsamba? Sadyaing hindi isagawa yung tunay na pagsamba. Ganito nakasulat naman po sa Hebreo. Ang binasa natin kanina ay 25, ang babasahin po ay 26 hanggang 27. Sapagkat kung sadya tayong nagpapatuloy sa kasalanan, pagkatapos nating malaman ang katotohanan, wala nang handog na makapag-aalis ng kasalanan at wala nang nalalabi kundi ang kakilakilabot na paghatol na darating at ang mabangis na apoy na lilipol sa mga kaaway ng Diyos. Gaano kabigat na kasalanan? Ang sadyaing pabayaan, ang tunay na pagsasagawa ng tunay na pagsamba. Ang sabi po ng ating binasa, kung sadya, nagpatuloy sa kasalanan. Sinadya kaya nagpatuloy sa kasalanan. Ano raw mangyayari? Wala nang haing natitira pa. Wala nang nalalabi pa, kundi ang kakilakilabot na paghatol at ang mabangis na apoy na lilipol sa mga kaaway. O ito muna ang pag-isipang mabuti po ng lahat. Yung taon na ipinaglingkod sa Diyos, yung dami ng mga pagsubok at sakripisyong tiniis, yung mga puhunan sa mga paglilingkod sa Diyos na bumilang na ng maraming taon. Kung ito'y handog sa iglesia, baka mula pa sa mga magulang. Kung ito'y angkan ng iglesia, baka mula pa sa kanyang mga lolo, sa kanyang mga nuno, talagang kaanib na, kasama na sa iglesyang ito. Napakarami ng puhunan, pero pag hindi isinagawa ang tunay na pagsamba sa Diyos, nawala sa kamay ng Diyos kung ano-ano ang pinagtuunan ng pansin. Sa halip na yung kaligtasan, sayang. Sayang lahat yung pinuhunan. Bakit naman papayag ang tunay na hinirang ng Diyos na masayang ang kanyang pinuhunan? Kaya alamin pa nga, bakit po nawawala sa kamay ng Diyos ang hindi nagsasagawa ng tunay na pagsamba? Dito po sa Juan 15:8, 5 hanggang 6. Ang aking ama ay naluluwalhati rito na patuloy kayong namumunga ng marami at pinatutunayan ninyong kayo'y ay aking mga alagad. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Siya nananatiling kaisa ko at ako na kaisa niya. Ang isang ito ay namumunga ng marami. Sapagkat kung hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawang anuman. Kung ang sino man ay hindi nananatiling kaisa ko, siya ay itinatapong gaya ng isang sanga at natutuyo at tinitipon ng mga tao ang mga sangang iyon at inihahagi sa apoy at ang mga iyon ay sinusunog. Bakit nawawala sa kamay ng Diyos ang mga hindi nagsasagawa ng tunay na pagsamba? Ang sabi ng Panginoong Kristo, kung hiwalay sa akin, wala kayong magagawang anuman. Kung ang sino man ay hindi nananatiling kaisa ko, kaya nawawala sa kamay ng Diyos ang mga hindi nagsasagawa ng tunay na pagsamba. Bakit po? Sapagkat nahihiwalay siya kay Kristo . Hindi na siya nagiging tunay na kaisa
ni Kristo. Bakit? Ang kaisa ni Kristo ang sabi, lumuluwalhati sa Ama. Yan ang gusto ng Panginoong Kristo. At yan ang kanyang ginawa. Luwalhatiin ang Panginoong Diyos. Pero kapag iba ang ginagawa, hindi nakaluwalhatian ng Diyos. Hindi na isasagawa yung tunay na pagsamba sa Diyos. Ang sabi ng Panginoong Kristo, hiwalay sa akin yan. At walang magagawang anuman at hindi nananatiling kaisa ko. Ano kasawi ang sasapit doon? Anong kasawian ang sasapit doon? Ang sabi, ihahagi sa apoy at ang mga iyon ay sinusunod. Ano katumbas no? Hindi po maliligtas. Kaya sayang. Hindi po ba? Sayang. Sayang. Bago tayo panghinayangan ng Diyos, ikaw muna ang manghinayang sa sarili mo. Sa paanong paraan maipakikita sa Diyos na ikaw ang nanghinayang sa sarili mo, sa paraang ginawa mo lahat ng gusto ng Diyos. Sapagkat paanong pahalagahan ng Diyos ang isang lingkod niya kung siya mismo hindi nagpapahalaga sa kanyang kahalalan o sa kanyang pagiging lingkod ng Diyos. Kung ano-ano ginagawa niya eh. Sabi nga namin sa inyo kanina, iba yung naging focus niya. Ang focus niya, mga bagay ukol sa mundo nito. Ang focus niya, intriga. Ang focus niya, na yun ang lalong naging masama, ay siya ang tumayo na parang nangunguna sa lahat ng mga hinirang ng Diyos. Ito pa ang lalong masama. Ang naging focus niya, doctrinal adventurism. Gumawa ng doktrina at mga aral na hindi ayon sa tinanggap sa sugo at ipinagpatuloy na ipatupad at ipangaral maging ng kapatid na Eranio. Iba na. Sayang. Hindi maliligtas yung ganun. Eh sino naman ang tiyak na maliligtas? Ano inaasahan ng Diyos upang makatiyak ng kaligtasan? Ganito ang nakasulat naman po sa awit 48 hanggang 10. Iniibig kong gawin ang iyong kalooban, aking Diyos. Aking iniingatan sa aking puso ang iyong mga aral. Sa pagtitipon ng iyong bayan, Panginoon, ipinahayag ko ang mabuting balita na iniligtas mo kami. Alam mong hindi ako titigil ng pagsasabi nito. Hindi ko inilihim ang balita ng kaligtasan sa aking sarili. Lagi kong sinasalita ang iyong katapatan at pagtulong. Sa pagtitipon ng iyong bayan ay hindi ako naging tahimik patungkol sa iyong katapatang loob at hindi nagbabagong pagmamahal. Ano ang katangian naman ng maliligtas? Ano yung katangian niya? Ano ang dapat na maging ugali, karakter, at gawin ng bawat isa para manatili siya sa kaligtasan? Ang sabi ng binasa natin, ang pahayag ni David, iniibig kong gawin ang iyong kalooban, aking Diyos. Aking iniingatan sa aking puso ang iyong mga aral. Lagi kong sinasalita ang iyong katapatan at pagpulong. O hindi ba ganito ang tunay na tao ng Diyos? Ang Diyos ang kanyang pinapupurihan, ang Diyos ang sentro ng kanyang buhay, hindi sariling kaluwalhatian, kasikatan o kagustuhan ang nilulunggati niya, hindi. Kundi ang binibigyan niya lagi ng pansin, focus, atensyon, lakas, ay kung paano niya magagawa at matutupad ang kalooban ng Diyos. Aking iniingatan sa aking puso ang iyong mga aral. Yun ang sinasabi ng mga lingkod ng Diyos. Kaya dito dapat sukatin ng bawat isa. Ganito na kaya ang bawat isa sa mga hinirang ng Diyos. Na ang kanyang focus o atensyon, sundin ang kalooban ng Diyos. Sundin ang kalooban. Yun ang kanyang nilulunggati. Sa kabilang dako, pagka hindi ganito, kahit pang anong pagnanais niya,
kahit ano pa na-achieve niya sa mundo, maliligtas ba siya kapag hindi kalooban ng Diyos ang ipinagpauna niya? Sabihin pa na katulad ng nababanggit sa ibang talata ng Biblia, sinoob siya ng mga papuri at tagumpay. Talagang sikat na sikat siya. Kahit sa social media, bidang-bida siya. Tanong, kung di naman, kalooban ng Diyos ang ginawa, hindi kaluwalhatian ng Diyos ang isinakatuparan, maliligtas po yung gano'n. Hindi tayo sasagot. Ang sasagot doon, Biblia. Sa Ebreo 3:18 hanggang 19. At sino ang tinutukoy niya ng kanyang isumpa? Hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Hindi ba ang mga suwail, kaya't alam nating hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan nila ng pananalig sa Diyos. Sino po yung tinitiyak ng Bibliang hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos? Ito yung suwail. Yung suwail ay isang salita na binubuo ng dalawang salita. Sumusuway na, taksil pa. Kaya suwail. Sumusuway na, taksil pa. Sino ba yung tinutukoy na suwail? Sa Isaias 31. Sinabi ng Panginoon, kawawa ang mga suwail na anak na ang ginagawa'y hindi ayon sa aking kalooban. Nakipagkaisa sila sa iba ng labag sa aking kagustuhan. Palala ng palala ang kanilang kasalanan. Sino po yung tinutukoy na suwail? Ang sabi ng Biblia, yung mga anak na ang ginagawa hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaiba yun po ito nung binasa kanina na lingkod ng Diyos na si David, na ang sabi ng haring si David sa kanyang mga pangungusap, ang sabi niya, iniibig kong gawin ang iyong kalooban, aking Diyos. Aking iniingatan sa aking puso ang iyong mga aral. Ito yung maliligtas. Kaiba yun ito. Bakit? Ang sabi ng Biblia, suwail ito at hindi ayon sa aking kalooban ang ginagawa nito. Ano pa ang puna ng Diyos? Nakipagkaisaan niya sila sa iba ng labag sa aking kagustuhan. Hindi masamang makipagkaisa. Tiyakin lang natin na nakikipagkaisa tayo sa tama ng ayon sa aral ng Diyos. Pero kapag ay di, makikiisa ako rito at ito pumapaburo sa gusto sa akin eh. Sa gusto ko eh. Dito pumapaburo sa panlasa ko ito, kaya sasama ako rito. Kahit mali, kahit labag na sa aral ng Diyos, kahit labag na sa doktrinang itinuro ng sugo at maging ng kapatid na Eranio Manalo. Sasama ka pa rin. Ibang doktrina na. Hindi tayo dapat sumama doon. Pag hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ang gumagawa nito, suwail. Lalo na't kung sa kabila ng paulit-ulit na pagtuturo, pangangaral, hindi pa rin siya natilag. Ang lalong mabigat po, yung binibigyan pa ng justification at katwiran yung mali. Mabigat po yun. Ang suwail ay yaong hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang ginagawa. Nakipagkaisa sa mali. Bakit tiyak na mali? Hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos eh. Kaya ano sabi ng Diyos? Palala ng palala ang kanilang kasalanan. Kaya panahon na upang suriin ang sarili. Ang gawain ba natin araw-araw ay naayon sa kalooban ng Diyos? Ang prinsipyo ba nating itinataguyod? Sang-ayon sa mga aral na tinanggap natin sa sugo? Sang-ayon sa mga aral ng Diyos na itinaguyod mula pa sa panahon ng sugo? Kung hindi, dapat bumalikwas.
Nito sa kalagayang suwail, mapapahamak mo. Kapatid, yun ang lalong malungkot. Hindi niya napapansin na nandun na siya sa kalagayang suwail. Hindi niya napapansin na nandun na siya sa kalagayang hindi ayon sa patakaran ng Diyos ang ginagawa niya. Ang tawagin nga sa psychology ay cognitive dissonance. Yun ang mabigat lalo. Hindi niya napapansin. Hindi niya nahalata. Kaya pag tinuturuan siya, itinutuwid siya doon sa maling pananaw, sa maling prinsipyo, sa maling landas sa tinatahak niya, sa halip na magpasalamat at buong bukas na isipan at pagmamahal na yakapin ng katotohanan, hindi nagagalit pa yun. At binibigyan ng katwiran yung kanyang maling pananaw at maling asal. Mga kapatid, pagka ganun, sayang. Sayang. Sapagkat tapos na ang desisyon ng Biblia. Tapos na ang desisyon ng Diyos. Kapag ka hindi umalis sa kalagayang suwail, kapag hindi umalis sa kalagayang hindi kagustuhan ng Diyos ang ginagawa, mapapahamak to. Pagdating ng araw ng paghukom na napakalapit na naman at anumang oras ay maaaring dumating. Ano pa dahilan? Kaya may mga nasa daan na po sana ng kaligtasan, napahamak pa. Pakinggan pa po natin sa awit 78 Gs hanggang 19. Ang tipan sa Panginoon ay hindi nila sinunod. Hindi sila lumalakad ng ayon sa mga utos. Mandi nilimot na nila ang lahat ng kabutihan. Yaong mga gawa ng Diyos na kanilang hinangaan. Ang lahat ng gawang ito nung unay nasaksihan. Ang nangyari sa Ehipto, sa lupain nitong Zoan. Hinawi niya yaong dagat, doon sila pinaraan. Ang tubig sa magkabilay parang pader, kung pagmasdan. Kapag araw sa paglakad, yaong gabay nila'y ulap. At kung gabi, yaong tanglaw ay apoy na maliwanag. May tubig na iniinom kahit sila nasa ilang. Sa batuhay, umaagos na buhat sa kalaliman. Mula roon sa batuhan, ang bukal ay umaagos. Yaong agos kung pagmasdan, katulad ay isang ilog. Ngunit sila'y patuloy rin sa kanilang kasalanan. Sinusuway nila ang Diyos habang sila'y nasa ilang. Tinitikis nilang pusa. Sinusubok nila ang Diyos. Ang hiningi ay pagkain gustong-gusto nilang lubos. Kinalaban nila ang Diyos nang sabihin ng ganito, sa gitna ba nitong ilang, mabubusog niya tayo? Ano pa dahilan? Kaya may mga nasa daan na po ng kaligtasan, napahamak pa. Una, ang sabi, ang tipan sa Panginoon, hindi sinunod. May tipan sa Diyos may tipanan diba? Hindi sinunod yun. Ano pa? Hindi anya lumalakad ng ayon sa mga kautusan. Talagang mapapahamak Ano pa? At etong lalong nakatatawag ng pansin. Ang sabi, ang hinihingi ay yung gustong-gusto nilang lubos. Sa panig ng Ehipto, may hiningi silang pagkain, gustong-gusto nilang lubos. Nung hindi na pagbigyan, kinalaban na ang Diyos. At ang sabi pa, sa gitna ba nitong ilang, mabubusog na tayo? Ininsulto pa ang Panginoon Diyos Doon sa kakayahan ng Diyos hindi po ba? Ininsulto pa Tayo kaya mabubusog ng Diyos sa gitna ng ilang. Kung nag-isip-isip itong mga Israelita, mula nga sa wala, lumikha ang Diyos ng lahat ng bagay Yung ba naman pagkain lang hindi kayang ibigay? Pero hindi kasi yung issue ng pagkain Mga kapatid, hindi issue ng pagkain ang talagang problema nitong mga suwail Ano yun? Yung bang ang sabi nga, yung gustong-gusto nila, meron silang sariling gusto na hindi napagbigyan. Kaya, nung hindi napagbigyan, yung gusto nila,
Anong ginawa? Kinalaban na ang Diyos. Sa panong paraan, hindi na sinunod ang tipanan at hindi na sinunod ang kanyang mga salita. Kaya may talata sa Biblia na ang sabi ng Panginoong Kristo, kung ang sino man ay nais talagang maglingkod at sumunod sa Kanya, pasanin niya yung krus at itanggi yung sarili. Ano ang inilalarawan ng krus? Pasanin, pananagutan, obligasyon sa gagawing paglilingkod sa Diyos. May kalakip na obligasyon po at pananagutan ang paglilingkod sa Diyos. Ano yun? Sundin ang lahat ng kanyang kalooban. Ano naman ang sinisimbolo o pinasatunayan ng itanggi yung sarili? Hindi sa lahat ng panahon natatapat sa gusto mo yung nangyayari. Hindi sa lahat ng panahon. Merong gusto na hindi ayon sa kalooban ng Diyos eh. Yun ang tinitignan ngayon ng Diyos. Yung ang bibigyan mo bang timbang, yung gusto mo, o yung gusto ng Diyos? Hindi po ba? Ang bibigyan mo ba ng pagpapahalaga, yung gusto mong mangyari, o yung gusto ng Diyos na mangyari? Yun ang tunay na lingkod ng Diyos eh. Isiniset aside niya. Pag nagkaroon na ng contest, o pagsasalungatan, o paglalaban, yung sarili niyang gusto sa gusto ng Diyos, isiset aside niya yung gusto niya. Di ba hindi mangyari yung gusto niya? Basta ang mangyari yung gusto ng Diyos. Sino ang pangunahin po sa ganyang halimbawa? Ang Panginoong Kristo. Kaya nung nananalangin ang Panginoong Kristo sa halaman ng Getsemani, ano sabi niya? Lumagpas nawaan niya sana ang sarong ito ng kapaitan. Ngunit, hindi ang ayon sa nais ko o kalooban ko, kundi ang ayon sa nais mo o sa kalooban mo. Yun ang tunay na tao ng Diyos. Ang nangingibabaw, yung mga lingkod, yung mga kagustuhan ng ating Panginoon. O bago po basahin yung 3 talatang natitira, siguro panahon na upang magsuri ang bawat isa. Ganito po ba ang bawat isa? Huwag na po nating itanong yung kung sino-sinong tao. Ang tanongin na lang po yung sarili. Ganito ba ako? Ganito ba ako na pag dumating ang pagkakataon at nandun sa isang sitwasyon na ito yung sinasabi ng Diyos, ito yung mga doktrinang tinanggap ko sa sugo, ito yung mga aral na tinanggap ko, ito yung mga pinatutupad na aral, pero ito yung gusto ko. At teka, itatabi ko tong gusto ko. Di baling masaktan ako. Di baling hindi ako maging masaya sa pagkakataong ito. Di baling mag-adjust ako. Yung mga bagay na maaaring nakapagbibigay ng kaluwagan, ng kaginhawahan, mawala muna to, mawala muna ito. Ang mangibabaw ay magawa ko yung gusto ng Panginoon Diyos. Pagkat ito ang dahilan ng pagkatawag niya upang makatiyak ng kaligtasan. Ganito ba ang bawat isa? Pag hindi ganyan, kawawa. Sayang ang lahat ng pinuhunan niya sa pagdating. At the end of the day, nakasama rin siya sa mga napa. Kumuha tayo ng halimbawa. Meron bang mga lingkod ng Diyos noon na mahal ng Diyos? Lahat ng pagkalinga binigay ng Diyos. Pero nung ayaw magbago, sa kabila ng paulit-ulit na pagtuturo ng Diyos, pagsusugo niya sa pamamagitan ng mga propeta para turuan, hindi nagbago eh. Kaya ano naging desisyon ng Diyos in the end? Pakinggan po natin sa Hoseas 13 hanggang 14. Ang Israel ay binigyan ko ng pagkakataong magbagong buhay, ngunit tinanggihan para siyang batang ayaw lumabas sa sinapupunan. Siya'y anak na suwain at mangmang. Hindi ko sila paliligtasin sa impyerno. Hindi ko sila ililigtas sa kamatayan. Kamatayan, pahirapan mo sila. Impyerno,
parusahan mo sila. Wala na akong nalalabing awa sa kanila. Marahil ay nag-iisip ang ilang nakapakikinig. Bakit ganito katindi binasa yung talatang ito? Sapagkat sa talatang ito, mararamdaman ang galit ng Panginoon Diyos. Galit na galit ang Diyos. Galit na galit. Bakit? Ang sabi ng Diyos, sa una niyang bayan, ang Israel, binigyan ko ng pagkakataong magbagong buhay. Pero ano raw po ang ginawa ng Israel? Ngunit, tinanggihan. Ano pa sabi ng Diyos? Para siyang batang ayaw lumabas sa sinapupunan. Siya'y anak na suwail at mangmang. Bakit suwail? Sumusuway na, taksil pa eh. Bakit mangmang? Sapagkat sa kabila ng napakaraming pagkakataon, pagtuturo na ginawa ng Diyos, hindi sumunod, hindi natuto. Kaya ano na desisyon ng Diyos? Sabi ng Diyos, hindi ko sila paliligtasin sa impyerno. Hindi ko sila ililigtas sa kamatayan. Kamatayan, pahirapan mo sila. Impyerno, parusahan mo sila. Huwag sanang maalis sa isipan ni Numan na ang binanggit dito, ang Israel. Mahal na mahal ng Diyos ang Israel. Mahal na mahal ng Diyos. Yan ang lahing Hudyo. Mahal na mahal ng Diyos yan. Pero dumating ang panahon at pagkakataon, nagalit na ang Diyos. Kasi ayaw pong sumunod sa kabila ng pagtuturo, ayaw makinig, kaya napahama. Hindi sana ito mangyari sa sino man. Sapagkat sayang po yung mga sakripisyo at mga hindi birong pagtitiis na pinagdaanan po ng bawat isang hiniram ng Diyos. Yung mga kahirapan sa buhay, yung mga nasagupang suliranin, mula suliranin sa hanap buhay, suliranin sa pagpunta sa ibang dako, mga karamdaman, mga iba't ibang sitwasyon, pangyayari sa buhay, na kahit ilarawan sa mga salita ay napakapait. Mga kaganapan at mga karanasan na siguro kahit sa kanyang sariling asawa o kahit sa kanyang pamilya ay hindi niya masabi dahil sa bigat. Pero sa Diyos nasasabi niya, lalo na sa panahon ng mga panalangin at mga pagsamba sa Kanya. Yung mga pag-uusig na dinaanan, yung mga pag-uusig at iba't ibang uri ng mga sitwasyon na hindi lamang ang ilan ay nabingit ang kanilang buhay. Yung iba talagang ibinuwis ang buhay nila para sa paglilingkod sa Diyos. Sayang yan. Sayang. Kung hindi makararating sa kaligtasan at hindi mararating ang bayang pangako ating Panginoon. Kaya ano hinahanap ng Diyos sa mga lingkod niya para hindi masayang yung kanilang pagpapagal, para hindi mapahamak, kundi makatiyak ng kaligtasan sa araw ng paghukom. Pakinggan pa natin sa Isaias 73:7 hanggang 9. Aking sasaysayin ang pag-ibig ng Panginoon na hindi nagmamaliw. Pupurihin ko siya sa lahat ng bagay na kanyang ginawa para sa atin. Tunay na kanyang pinagpala ang bayang Israel dahil sa kahabagan niya at wagas na pag-ibig. Sinabi ng Panginoon, sila ang bayan ko na aking hinirang, kaya hindi nila ako pagtataksilan. Iniligtas niya sila sa kapahamakan at kahirapan. Hindi isang anghel, kung hindi ang Panginoon mismo ang nagligtas sa kanila. Iniligtas sila dahil sa pag-ibig niya at habag
na sa simula pa ay kanya nang ipinakita. Ano hinahanap ng Diyos? Sa mga lingkod niya, para hindi masayang ang pagpapagal, hindi mapahamak, kundi makatiyak ng kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Ang sabi ng Diyos, sila ang bayan ko na aking hinirang. Hindi nila ako pagtataksilan. Yan ang hinahanap ng Diyos. Hindi magtaksil ang kanyang bayan. Hindi magtaksil ang mga lingkod niya. Sapagkat tumalikod na ang Israel. Tumalikod ang unang iglesia. Yung bayan niya sa mga huling araw na ito inaasahan ng Diyos. Buong katapatan, susundin ang lahat ng kautusan at kalooban ng Diyos. Kaya ano naman ang sinasabi ng Diyos? Iniligtas niya sila sa kapahamakan at kahirapan. Hindi isang anghel, kundi ang Panginoon mismo ang nagligtas sa kanila. Hindi ba't ito ang karanasan din ng napakaraming hinirang sa mga huling araw na ito? Na akala nandun na sa kalagayan, talagang mapapahamak na, magwawakas na ang kanilang buhay. Pero nandun po ang pag-iingat at pagtatanggol ng Diyos. Sa kabila ng napakahirap na buhay at pamumuhay sa paglalakbay, sa kabila ng kakapusan sa pang-araw-araw na pangangailangan, sa kabila ng mabibigat na karamdaman, sa kabila ng napakatitinding kalungkutan, pangungulila sa mga mahal sa buhay, pero sa awa tulong ng Diyos, nanatili ang pagpapalakas niya, nanatili ang kanyang kagandahang loob, nanatili ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak. Hindi niya pinabayaan ang kanyang mga hinirang. Itinaguyod niya kahit kipit ang kalagayan, kahit matindi ang pag-uusig. Ito'y pagmamahal at pag-ibig ng Diyos sa mga hinirang niya. Kaya ang dapat hilingin sa Diyos ng kanyang mga lingkod upang sa kabila ng maraming suliranin ay makapanatiling hawak-hawak ng Diyos. Matibay ang pag-asa at nakatitiyak ng kaligtasan. Pakinggan po natin ng huling talata. Awit 25, 15 hanggang 21. Laging sa Panginoon nakatingin ang aking mga mata dahil ililigtas niya sa peligro kapahamakan ng aking mga paa. Halina't pagkakitaan ninyo o pakitaan ninyo ako ng kabutihan dahil ako'y nalulungkot at nahihirapan. Alisin ninyo ang mga gumugulo sa puso ko. Palayain ninyo ko sa aking mga kahirapan. Pansinin ninyo ang aking mga hirap at kaguluhan. Alisin ninyo ang lahat ng kasalanan ko. Tignan ninyong napakarami ng mga kaaway ko, sila'y galit na galit sa akin. Ingatan at iligtas ninyo ako. Huwag ninyong hayaang ako'y mabigo. Dahil sa inyo ako napakukup ko. Naway ingatan ako ng karangalan at kabutihan. Dahil sa inyo ako umaasa. Ano ang dapat hilingin ng mga lingkod ng Diyos sa ating Panginoon Diyos? Ang sabi, alisin ninyo ang mga gumugulo sa puso ko. Palayain ninyo ako sa aking mga kahirapan. Pansinin ninyo ang aking mga hirap at kaguluhan. Alisin ninyo ang lahat ng kasalanan ko. Ingatan at iligtas ninyo ako. At naway ingatan ako ng karangalan at kabutihan dahil sa inyo ako umaasa. Ito sana ang ipanalangin maging sa pagkakaupo ng mga hinirang ng Diyos.
Ito sana ang laging ipanalangin ng mga lingkod ng Diyos, maging sa mga pansarili nilang panalangin. Ito sana ang laging ipakiusap ng mga tao ng Diyos, ipaglambing niya sa Diyos, lalong-lalo na sa panahon ng mga pagsamba. Tatayo tayo at tayo mananalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo. Sa kabila ng abang kalagayan ng iyong mga hinirang, na ang marami nasa kahirapan, ang iba'y may matinding karamdamang taglay-taglay, ang iba malayo sa mga mahal sa buhay, inaalipin ng matinding pangungulila at kalungkutan. Ang iba naman halos maguluhan ang isipan sa dami ng nasasagupan niya sa paglalakbay na ito. Ganun pa man, salamat ng marami sa iyo, sapagkat naaawa ka po sa iyong mga anak. Hindi mabilang sa aming mga daliri ang pagkakataon na iniligtas mo ang iyong mga anak. Dinamayan mo sa panahon ng kalungkutan. Inagaling mo sa mga karamdaman. Pinalakas mo sa panahon ng paghihina. Sa panahon ng kahirapan, ipinasumpong mo rin ang mga biyaya upang hindi magmukhang kaawa-awa ang mga anak mo sa mundong ito. Upang hindi magpalimos ng bakarin ang iyong mga anak. Ito'y nagmamahal mo sa iyong mga hinirang. Pinamuri ka ng mga anak mo. Iluluwalhati ang napakabanal mong pangalan. Hindi pa natatapos ang paglalakbay ng iyong mga anak. Narito pa rin sa daigdig na ito. Narito sa daigdig na punong-puno ng kahirapan, punong-puno ng pakikipagbaka, punong-puno ng mga pag-uusik at suliranin. Magpanalmahawa ka, pero manang magyari, wag mong bitawan, wag mong bibitawan ang mga anak mo. Manatiling hawak ka, wag mong ipaghihinirang upang hindi mawala sa iyong kamay. Manatiling naglilingkod, manatili sa kaligtasan pangako mo sa iyong mga hinirang. Kaya naman tulugan mo ang iyong mga anak. Matutong magtanggi ng sarili. Sa lahat ng panahon, maliwanag na matanaw ang iyong mga aral. Sa lahat ng panahon, magibabaw ang iyong mga salita. Na ito ang sampalatayanan, ito ang gawin, ito ang mahalaga ng iyong mga anak. At kung dumating ang pagkakataon, kailangan magtanggi ng sarili, tulugan mo ang mga anak mo. Magtanggi ng sarili, alag-alag sa pagsunod sa iyong mga banal na kalooban. Kung nagkulang at nagkasala ang iyong mga hinirang, patawarin mo ang iyong mga anak. Huwag mo kitakwil. Hayaan mo makapagbalik sa iyo. Kahabagan mo yung mga anak. Kahabagan mo alag-alag sa kaligtasan ng kaluluwa ng iyong mga hinirang. Pati pamilya ng iyong mga hinirang, masmasin mo.
Ikaw na bahala sa kanila, saan man sila naroroon. Pero di lang yung pag-iingat. Kung hindi man namin sila makita pa at hindi naaabot ng kamay ng iyong mga inirang. Pero ikaw, abot ng kamay mo. Abot ng kamay mo ang mga mahal sa buhay ng iyong mga anak. At ikaw ang patuloy na mag-iingat at kakalinga sa kanila. Salamat ng marami. Masmasan mo rin at lalo patnubayan ang pamilya ng kapatid na Iranyo Manalo. Maawa ka sa kanila. Saan ba sila naroroon? Ikaw ang pumatnubay at mag-ingat. Sa mga pag-uusig, ipagsanggalan mo sila. Ingatan mo buhay at lakas. Maawa ka. Pag may karamdaman, pagalingin mo. Ingatan mo sila, Ama. Alag-alag sa pagpapatuloy ng paglilingkod sa iyo ng iyong mga anak at sa kaligtasan ng iyong mga hinirang. Sumasampalataya yung mga lingkod. Dininig mo padalangin ng iyong mga anak. Nanatili ang pagmamahal at pagkalinga mo sa iyong bayan. Hinihiling ang lahat sa ngalan ni Jesus. Dakila po natin tagapagligtas. Amen.